ng tawad sa iyo sapagkat Lord, ikaw ay tapat sa iyo pangakong ikaw ay handang-handang magpatawad sa amin, Panginoon. Kung kami lalapit sa iyo na may mapagpakumbabang puso at spirito at tunay nga at magsisisi sa aming mga kasalanan. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, allow us to kneel down before you in our spirit and ask for forgiveness, Lord. Sa lahat po ng aming kakulangan. Alam po man na po namin man ito ay hindi. Aware kami o hindi, Panginoon. We pray and ask the Lord to forgive us. At hayaan mo, Lord, na makapangusap ang iyong salita sa amin. At ito po, Panginoon, ay matanggap ng bawat sa amin. At hayaan mo na ang iyong banal na Espiritu ay iuukit sa aming mga puso, sa aming kaluluwa, ang katotohanan ng aming marinig kayo. At makita, maranasan, mayahayag ang katotohanan ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Lord Jesus, we just give you praise, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Supposed to be po si Pastor Paulo ngayon. But we forgot to inform him. Tinawagan siya, nasa daan siya. Anyway, praise God. Amen. Ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng pigilan. Amen. Hallelujah. So, praise God. At kanina, I just asking the Lord kung ano yung maganda para sa atin sa araw nito. Amen. Mga kapatid, alam po natin na sa ating pong pag-aaral, hindi lang po ito isang parang nag-aaral po tayo na maging inhinyero, maging teacher, or maging kung ano man ang nasa isip niyong kurso. Kaya po tayo nandito, nag-aaral, hindi dahil lang sa kaalaman, kundi dahil sa buhay ni Kristo. Kasi the bottom line is that every truth that is released, that is expressed, revealed sa ating pong pag-aaral, every truth, ang nais po ng Diyos ay mapalitan yung katumbas ng truth na ito kung mayroon po sa buhay para natin yung lies na yan, yung kasinungalingan. Yung opposite po ng pinag-aaral, yung ating pong ini-expose dito. Sabi nga, pagka yung pag-preach ng salita ay pag-i-expose. Kaya sabi, ang tawag minsan sa sermon or preaching is expository. Expository talk or exposition. Amen? Pagsisiwalat ng katotohanan. Paghahayag, bukas ng pintuan, okay, ng mga realidad sa buhay natin ayon sa totoong salita ng Diyos. So ang purpose is that masalaminan, mabigyan ng ilaw yung buhay natin. Na kung mayroong counterpart ng katotohanan na sinasabi dito at mayroong kumo-kontra sa parte ng buhay niyo, alin ang pipiliin niyo? Amen? Alin ang pipiliin niyo? Simple katotohanan. Kasi ang salita ng Diyos, ang siyang katotohanan lamang. Walang kasinungalingan sa salita ng Diyos. Kung kaya natin po ini-expose yung katotohanan upang mailawan yung kasinungalingan. At alam po natin na dahil tayo po ay lumaki sa mundong ito, na hindi naman tayo taglay-taglay yung katotohanan.
Nalaman na lang natin yan sa different stages ng ating buhay natin. Kagaya ko, 31 years old ako nung nakilala ko. Nakita ko ang katotohanan. Amen? From then on, ay unti-unting naliliwanagan yung mga kasinungalingan na iukit sa katauhan ko. Alam niyo yung na-build up ng kalaban sa buhay ko. Na ibinubuhay ko, kinikilos ko, sinasabi ko, iniisip ko, araw-araw hanggang nung makilala ko ang Diyos. Kaya bawat mailawan, bawat katotohanan ang naging ilaw sa buhay natin. At pag tinanggap po natin to, hindi pwede magsama yung opposite doon. Amen? Sabi nga, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawa o mamangka sa dalawang bangka. Di ba ba? Mahirap po yun. Hindi, dalawang bangka nakatulog ka. Meron din dalawang ilog, ang layo ng ilog. Dalawang bangka. Amen? Dalawang bangka. Nagmamangka ka, dalawang bangka. Hindi po maganda yun. Patutumba ka, hindi ka makakatayo. Yung isa, hihilain ka dito. Yung isa, hihilain ka dito. Saan ka? Amen? So, yun po yung ating pong purpose why we come here. So that mabago tayo. Amen? Paano na mabago? Pag na-expose yung kasinungalingan, pag mo nang panghawakan. Diba? Pag mo nang panghawakan, bitawan mo na at kapitan mo na yung katotohanan. Doon ka mag-umpisan, mabago. Kasi pag tinanggap mo na yung katotohanan, at niyakap mo na yung katotohanan, makikita mo sa pamumuhay mo na ma-realize mo na nilalakaran mo na yung katotohanan na yun. Kasi niyakap mo na siya. Naniwala ka, hinawakan mo, at naging buhay mo. Amen. Kung kaya doon po na mabago tayo eh. Amen? At alam ko na marami sa atin dito, na-born again ka dito, mga 2 taon ka hindi nakauwi. Pero talagang nag-attend ka ng church, sineryoso mo ang iyong pagiging Kristiyano. Pag-uwi mo, marami magsasabi na, ibang-iba ka ngayon. Di ba ba? Ibang-iba ka. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko na nakilala, hindi ko na nakikita yung dati. Amen? Totoo po yun. Sabihin niyo kung ako ay mali. Di ba ba? Ako akala ko na mabait na ako, mabuting tao ako. Pero na-born again ako, nalaman ko katotohanan, ang dahil palang mali sa buhay ko. And then after some time, when you look back, oo nga, ibang-iba na yung buhay ko. Hindi ko na alam sabihin yung mga bagay na hindi maganda. Pero sabihin, hindi yung ayaw mo kundi hindi na parte ng buhay mo yun eh. Kasi kung parte pa rin ng buhay mo yun, nagagawa mo pa rin. Amen. So dati, very rampant yung bibig mo sa mga salita hindi maganda. Di mo ba? Pero nung nabago ka na, nalaman mong mali pala yun. Biglang susupot-supot, pero nasa dulo ng dila mo, alam mo na mali, hindi mo sabihin. At pag nagsabi mo naman yung grabe yung conviction mo, Lord, sorry Lord. Di mo ba? Hanapin ang pagbabago, iyan lang yung bagay na yun. Kaya minsan yung pagsisinungaling, kukuha pa rin natin magsinungaling. Pero pagkatapos mo, sama ng loob mo. Tapos nag-aarap ka ng pagkakataon na mai-correct mo. Kung gano'n naman, bakit ko ba sinabi yun? Kasi nga, yung alam niyo, hindi dahil sa intention mo, kundi minsan ayaw mong mapahiya.
Kaya magsalita ka ng to cover it, di ba? Pero yung pala, sinungalingan yun. So after sometimes sabi mo, alam mo yung sinabi ko, hindi yun, mali yun. Kailangan mo i-restore mo para magkaroon ng kabuuan yung kalooban mo. Alam niyo kasi pagka ikaw ay mayroong conviction na alam mong may mali ka, ang iyong pananampalataya ay nagkakaroon ng mali na butas. May singaw. Kaya minsan hindi mo i-apply yung pananampalataya mo sa mga bagay na dapat mo makapagpaplayan. Kasi alam mo mayroon ka problema. Amen. So first, gawin natin sa ayusin natin sa Panginoon. So, let me be clear. We come here to nag-aaral tayo para yun po, ang purpose is para mabago tayo. Amen. Amen. Hindi yung paramihan na alam. Alam niyo, may mga na-meet ko na tao, grabe, mas marami ang alam na Bible verse sa akin. Pero hindi siya Christian. Scholar siya. Bible scholar. Totoo, marami siya alam. Pero, kung hindi ka Kristiyano, alam mo lang ang Bible, empty yung buhay mo. Kasi yung alam mo, hindi mo na may apply sa buhay mo. Amen. At kung i-apply mo man, dahil alam mo na alam ng iba na si ikaw ay nag-aaral ng Biblia, very obvious naman yung ginagawa mo, hindi ay salungat doon sa sinasabi ng Biblia. Pero hindi dahil sa may conviction ka na ipabubuhay mo yung ganyan totoo. Amen. At ang alam mo lang, kung alam mo lang at hindi pa parte ng buhay mo, hindi mo yun naibubuhay araw-araw. Amen. Hindi magiging natural na lalabas sa'yo. Lalabas sa salita mo, sa kilos mo, sa reactions mo, hindi automatic. Kasi hindi buhay. Amen? Aral. Pag-aral, kailangan pa na mag-desisyon. Isipin ko, ano ba yung dapat gawin dito? Pero kung buhay mo na, automatic, para kang mata na buhay, mata mo buhay. Pag binuksan mo yung mata mo, hindi mo pwedeng pigilan na makakita ka. Sabi mo, ayaw ko makakita. Hindi. Once na binuksan yung mata mo, makakita kasi buhay siya eh. So, pagka ang pagpapatawan ay buhay na sa'yo. Amen? Pag kami nakagawa ng bagay na hindi maganda sa'yo, dahil buhay na sa'yo, automatic nagpapatawad ka. Amen? Ganun po yun. That's life. Life means it lives itself. And that's the reason why Jesus has to die, be buried, and resurrect, live again. Amen? So that His life will not become available para isalin sa atin, dan sa ganon ay magawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. So, ibig sabihin, to a man, everything is possible in Jesus. Kung ikaw ay namumuhay sa pamamagitan ni Jesus, ay kaya-kaya mong gawin ang mga imposible. Sabi nga with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Amen. So, kailangan natin ang buhay ni Kristo para maging posible yun. Kaya, yun ang, alam niyo, pinagplanuhan ng Panginoong maigi yun. It took Him thousands of years to fulfill the coming, the incarnation, the death, and resurrection. It took Him centuries and millennia. Ibig sabihin, 4,000 years after creation, bago nangyari ipinanganak si Kristo. Kasi man, ang tao ay 6,000 years na, according to the Bible.
Amen. So, pero hindi pa yung topic ko. Ang topic ko ay, what would I say? What would I say? Let's turn our Bibles on. John chapter 8. It's about the a woman caught in adultery. This is just a short copy. Let's read it from verse 1 to 11. But Jesus went to Mount of Olives. Now, early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Because yung pong sinabi na to, gusto lang nilang hulihin si Lord. Kung ano yung gagawin niya, anong sabihin niya, anong i-action niya. So, but what do you say? This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again he stooped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted of their conscience, went out one by one, beginning from the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. So, what would you say? Alam nyo, may nabasa akong parang forum tungkol dito sa senaryo na ito. Pinagdidebatihan, ano kaya ang sinusulat ni Lord? Diba? He was writing, and then he looked at them and then said his answer, and then went back writing again. Some said that para bang you are living according to the written law. Parang yung sabi nyo, no? But now I am speaking the law of life. And then wrote again. So, but anyway, ganito yun eh. Kung yung mga mga Pharisees, Pariseo, mga scribes, yung mga
officials, leaders sa synagogue, nung nakita nila, imbis na gawin na nila, pero dinala pa kay Jesus. Kasi, di ba, they have their laws. And then, they don't need Jesus. Ano ba si Jesus? At that time, ano ba role ni Jesus? Sa synagogue, sa quad. Wala di ba? He's not an official character in the synagogues. But they brought the woman before him. So para bang importante yung sasabihin niya? Ano kaya yung sasabihin niya? Dito masasabi ko dito, it's about blessing and cursing. I want to share this. Blessing and cursing. Ano po yung sabihin? Si Lord Jesus, hindi niya nakita yung kasalanan ng babae. Ang nakita niya, yung babae, kung ano yung future niya. Na pwede siyang gamitin ng Diyos. Amen? Ito yung napag-aralan na-share ko kahapon. The letter kills, but the Spirit gives life. Kasi kahapon, napag-usapan namin, nung hinan-over ng Diyos yung tablet kay Moses, at pagbaba ni Moses ay nakita niya na nagsasaya sila, nagpipiesta at sumasamba sa isang imahin na ginawa nila. Di mo ba? At alam niyo ba na after that scenario ay ang dahil po namatay? 3,000 sabi niya. 3,000. Si Lord naman ay si Peter after the Pentecost, during the Pentecost pala. The first thing that they did was to preach, right? And then 3,000 people were saved. The principle is, yun nga, the letter of the law kills. You see, the moment na hinand yung, kasi before that, wala namang law. There was no law. Na ito, bawal, bawal, bawal. Di mo ba? Thou shalt not take thy name of God in vain. Thou shalt not worship any idol. Diba yung, nandun po yung sa Ten Commandments. At doon binaba na yun, judgment kagad. Amen? Judgment kagad. Pero nung si Lord Jesus Christ, anong nangyari? It was also a Pentecost. Pentecost means the 50 days after the resurrection. There were 3,000 naman na nabuhay. Amen. So the law, the written law kills. The Spirit of God gives life. In this manner, pinakita po dito yung principle na yun. The law says that when a woman or a man is caught in adultery, pero bakit sila yun? Hindi nila didala yung lalaki. Diba? How biased sila. Hindi pantay ang application ng law. Just to demonstrate. So, dinala, sabi sa Bible, sa Old Law, Old Testament, totoo po yun. Ang isang babae na huli sa act ng adultery should be stoned to death. There was even a moment na noong panahon ng Old Testament na nahuli sila babae, lalaki, nahuli sila sa akto, talagang in-spear. Tapos silang dalawa ng judgment patay. Yung iba naman talagang stoned to death. Babatuhin ka ng tao hanggang sa ikaw ay mamatay. Pero di naman dito, dahil andito na si Lord,
yung law, the written law, is no longer applicable because the law of life is now applicable. There's a shift. Amen? There's a shift. At ang gusto kong din ito is yung blessing. Nung si Lord ay binlessing yung babae, nagtalim siya ng life, nagtalim siya ng hope, nagtalim siya ng magandang future para sa babae niya. The Pharisees meant they're enforcing the law. Dapat lang, di ba? But, paano sinilence po? Paano sinilence ni Lord yung mga praise para sa iyo? Okay? Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang babato. Hindi sinabing, kung may kasalanan ka, huwag kang bubato. Hindi, sabi lang niya, sino man ang walang kasalanan sa inyo, yun ang unang babato. At lahat susunod na, di ba? Natamay sila lahat. Kasi lahat din sila ay nagkasala. Amen. Ibig sabihin, if they wanted to judge this person because she sinned, then paano ba kinukumpara yung kasalanan? Sin is a sin. Alam nila na lahat sila nagkasama. Amen. And anong pinawalas ni Lord dito? The blessing of life. Jesus spoke life. Sabi ni Lord doon sa conversation sa babae, Woman, where are your accusers now? Sabi niya, none. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Wow. Ibig sabihin, tinatawad na siya. Ibig sabihin, nilinis na ang kanyang kasalanan. Kasi nga, sin no more na eh. Amen? So, what I'm saying here is, sa ating pong araw-araw na pamumuhay, ay kailangan po nating i-practice din po sa ating buhay yung pagbitaw ng mga salita. Hindi porket nagkasala isang tao ay libre-libre ka na magsalita ng hindi tama. Sala naman niya eh. Hello? Amen. Sino sa atin lang hindi guilty? Kasi ko eh, sino sa atin hindi guilty? So, kaya tayo ito para ma-expose sa buhay natin yung mga kakulangan pa natin. Amen. You see, si Lord Jesus, sinabi niya kasi in-expose niya yung mga tao doon na pati sila makasalanan din. Amen? Bago sila mag-judge ng iba, i-judge muna nila yung sarili nila. Amen. Para bang, sige nga, okay, sige. Sino sa inyo walang kasalanan? Okay, libre, patuhin niyo. Unang bumato yung walang kasalanan. Sabi doon, unang umalis, nagmadali siguro yung mga matatanda. Kasi sa dami nilang kasalanan, nagawa nila. Kasi hindi makakita sila na, ikaw dyan, di ba? Kaysa may turo pa sila, umalis na sila. Hanggang sa mga bata, sila din, alam nila may kasalanan sila. Amen. So, walang naiwan na condemn. Kaya sabi ni Lord, walang na condemn sa'yo. Neither do I condemn you. Amen. So, God is not condemning anyone who are sinful. Because they need salvation. Amen. Amen? So how are we to react
sa kapwa natin. Yun ang gusto kong diinan ngayon. Gusto ko. Kasi doon po tayo mababago hanggat hindi ma-expose sa buhay natin. Hindi tayo mababago. Amen? Hanggat hindi mo alam. Minsan, although alam mo, hanggat hindi mailawan, talaga niya mailawan, kasi pag nasa loob, nasa nakatago, hindi mo masyado nakaka-convict, di ba? Pero pag in-expose na, nga, Lord. So what I'm saying here is, dapat sa buhay natin, na araw-araw, ay nai-practice natin yung ang lumalabas sa ating mga bibig ay life. Kagaya ng Lord Jesus for life. Amen? Blessing always triumphs over cursing. Jesus forgave the woman. Amen. He forgave the woman. And just like that, she was released from her sin. What an obvious contrast between Jesus and the Pharisees. Each sowed something. Sowed yung tanim, pangpunla. Different into the adulterous heart. The Pharisees' condemnation, while Jesus' forgiveness, hope, and life. And blessing does that. As I said, I preached to last time, 1 Peter chapter 3 verse 9, I think, that we were called to bless. Ang unang calling ng isang Kristiyano bago sa ministry ay to be a blesser. Kasi everything has been given to us as a blessing. The moment we receive Jesus, sabi niya, we were blessed with every spiritual blessing. Amen. Walang winithhold ang Diyos na blessing sa atin. Amen. Kaya lang iba, kailangan lang natin i-claim. Amen. Amen? Kaya alamin mo, ano bang blessing na mayroon ka? Kaya alamin mo, alam niyo, mayroong listahan ng mga blessing. Kaya lang, hindi siya lalaki sa 1, 2, 3. Hindi. Basahin mo yung istorya sa Bible, malalaman niyo yung mga blessing na naka-install para sa inyo. Kasi, ganun po si Lord eh. Kailangan, pag-aralan mo, hindi lang mo malalaman yung blessing na ibinigay sa iyo, kundi lalo mong makikilala ng mas malalim ang Diyos. Yan ang talagang totoong blessing. Kasi the once you have known God Himself, Jesus Himself, then lahat mo ng blessing ay malilitaw na lang. Habang binubuhay mo, ang natututunan mo ay hindi mo na mamalayan, ang blessing ay andyan na pala. Hindi mo na-realize na dating ang blessing. Kasi ang alam ng taong blessing ay yung mga obvious. Pero natutulog ka, nagbabasa ka, nanonood ka, nakasakay ka ng train or bus, nagbibiyahe ka, nag-i-enjoy ka sa isang party, or nasa isang fiesta ka ng or occasion sa iyong family. Anything that you do, aware ka lang is yung at the moment kung ano yung ginagawa mo. Pero hindi mo alam na ang blessing ay dating sa iyo. I'm telling you. Because habang hindi po natin tinutuon yung mata natin kay Lord, hindi na po natin ma-realize yung mga maliliit na or mga blessing na akala natin parang minutest detail lang yun sa blessing ng Diyos. Pero actually, they contribute to your safety. They contribute to your upholding your life.
sustento ng buhay natin, hindi lang material, hindi lang financial, pero lahat sa kabuuan ng buhay po natin. Ma-realize mo lang yung blessing na yan kapag ka dadalhin ka ng Panginoon sa gusto at mismong momento na yun. But what I'm saying here is, every day you receive blessings. Because God already released the blessing. Sabi nga, the blessings that has been shed abroad. Kinalat na, binuhos na. Amen? Nag-aantay na lang ng panahon sa iyo kung kailangan mo. Amen? You see, ma-realize mo ngayon. So, ang ano ko kasi is, minsan determined tayo sa isang blessing na kung hindi dumating yan, parang hindi ka blessed. Huwag po ganun attitude. Yes, that's right. Di ba? Yung nakapokus ka lang sa isang blessing na alam mo na yung pagka dumating, blessed ka. Hindi pa dumarating, blessed ka na. Kaya nga, sabi sa Bible, kailangan tayong laging magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Kasi, hindi po tayo sabi nga, hindi susobra yung blessing, hindi susobra yung ating pagpupuri, ang pasasalamat, hindi po susobra. Those are the things that we cannot overdo. Amen? Hindi natin ma-overdo yung magpasalamat sa Diyos. You know why? By faith, you know that you are blessed. Amen. By faith, you know that you are being sustained by God. Amen. So, hindi mo nalalaman yung kung paano, but just give thanks. Amen. Kaya nga sabi nung give thanks ka lang, sabi ni Paul. He knows that. Bakit sinabing give thanks always, rejoice always, and again I say rejoice? Why? Sabi niya, give thanks without ceasing. Yes. Hindi sisig, ha? Sisig. Hindi humihinto. Hindi humihinto ang pagpapasalamat. If you develop that attitude, kasi ang pasalamat hindi dahil feel mo lang. O hindi dahil ikaw ay nasa magandang sitwasyon. Amen? Talagang, wow, blessed na blessed ka. Saka ka lang napapasalamat. Pero pag nasa isang masyadong mabigat na sitwasyon, hindi ka lang makatingala lang, salamat Panginoon. Nakadepende ba doon? Hindi lang naman depende sa sitwasyon mo ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Dapat matuto po tayo sa buhay natin na ang pagpapasalamat ay dapat bahagi ng buhay natin. Amen? Giving thanks is life to us should be. And when it's life to you, amen? Ibig sabihin, ang isip mo nakatuon doon. Pagka nagpapasalamat ka, ibig sabihin, alala mo lagi ang Diyos. Pagka nagpupuri sa Kanya, ibig sabihin, you admire Him. When you praise Him, ibig sabihin, you are admiring Him always. Amen? You are always seeing the beauty of God, the goodness of God. Dapat, sabi nga alam nyo, habang wala pa si Lord, although si Lord ay nasa atin na, pero habang wala pa tayo doon sa sukdulan na experience na kasama natin si Lord, in reality, ay dapat mag-enjoy na tayo. You see, we can, sabi nga, bring down heaven here. Yes. Pagpapababa ng kalangitan. Paano ba binababa ang kalangitan dito sa ating presensya? Sa pagpupuri at pasasalamat. Ibig sabihin, ma-enjoy mo lang siya kapag nagpupuri ka at papasalamat at sumasamba. Amen? Kasi kahit na isang magandang lugar, magandang sitwasyon ka,
Hindi mo ma-enjoy ang Panginoon kung hindi ka nagpapasalamat, nagpupuri sa Kanya. Amen. Ibig sabihin, ano ba na dumating sa iyo ay inaalay mo lagi kay Lord. Nagtitiwala ka na hindi ka pababayaan doon. Nagtitiwala ka na kayang-kaya kang iyakan doon. Nagtitiwala ka na may kasagutan sa lahat ng problema mo. Hindi pa dumarating, hindi pa naranasan, pero nagpapasalamat ka na kasi alam mo, kilala mo ang Diyos mo. Amen. Amen? At alam mo na hindi ka tatagal doon sa problema. Minsan nasa problema tayo, akala natin, katapusan na yun. Kaya yung mga salita natin, parang katapusan mo na. Hindi po. Walang problemang forever. Amen. Kaya tayo nagpapasalamat. Amen? Ang pagpasalamat ay dahil pananampalataya to is faith. Giving thanks is an act of faith. So when you give thanks to God, you are acting in faith. So you please God. Sabi nga, we cannot, when you do things out of faith, you cannot please God. Without faith, no one will please God. We can only please Him because we put our faith in everything. Amen. Amen. Hallelujah. Are we getting this? Amen. See, pagka nasa problema ka, the more na kailangan mong praise. Amen. Alam niyo ba na ang pagpupuri para salamat, sabi nga it breaks the fallow ground. Nagtatanim ka. Parang gano'n, ibig sabihin, nagtatanim ka. Why? Because you're speaking goodness. You're speaking, you're releasing pagka-blessing kasi. Blessing yung pagpapasalamat eh. Blessing yung pagpupuri. Blessing yung pagsasambay. So, ibig sabihin, ano man ang ibabato ng kalaban, walang magagawang kalaban. Kasi praise, giving thanks, and praising God is a weapon against the enemy. Amen? At hindi lang yan. Binubungkal mo ang lupang matigang. Yung mga lupang tuyot. So when you give praise, in due time, yung lupa na yun ay magiging mataba. At marami pong sisibol na halaman na magbubunga. You may not reap it today, but you will reap it later. Amen. But sometimes, it's a miracle that you reap almost instantly. Amen? Amen. So mga kapatid, yun po yung dapat buhay natin. Unang-una, huwag tayong mapaghusga. Di ba yung the woman? Huwag tayo mapakusga. At kung mayroong nag-offend sa'yo, huwag kang mag-dwell doon. You know, pag nag-dwell ka doon, kakasala ka. Imposible hindi ka magkasala. When you dwell on that, because you'll begin to utter things in the opposite direction. So, do not sow curse, because curse will also bear fruit. Hello? Dapat mga good sower po tayo. At huwag kayong mag-alala. Kasi pagkatanim ka ng tanim, hindi mo na mamalayan, umaani ka na umaani. Meron akong uncle. Basta may makitang buto o may makitang sa kahit saan lugar, makita, halaman to lang pala. Tinatanim. Doon sa bahay nila, kalat-kalat yung tanim.
Doon sa bugal yun, sa bahay ng Mata. Dito may santo, doon may avocado, doon may yung walang simiti kung saan nila. Pero ang laki pakinabang nila. Ganun siya. Talagang basta kanina mahilig siya magtanim. So, alam niyo ba na baka siya nawala yung tuto? Hanggang ngayon, doon sa ibang mga tinanim niya ngayon, nagbubunga pa rin. So, what I'm saying here is just sow goodness. Hindi lang yung action, pati yung salita. Amen? Words. Let us bless. Because we are born blessers. Nasa atin pong, the seed of blessing we carry inside of us is a DNA that cannot be corrupted. Amen? There is no iniquity in the seed. When blessing is sown into the heart of another, it causes the tree of life to take root and begin to crowd out the generational roots of cursing. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin dito? Yung pong the tree, alam niyo yung tree of life, dalawang tree, di ba? The tree of the knowledge of good and evil and the tree of life. Amen. At sabi po doon, kailangan doon lang kakain sa tree of life. Pero the moment na doon kumain sila Adam and Eve sa tree of the knowledge of good and evil, doon nagkasala na sila. Curse ang dumating sa kanila. In the same manner, yung tree of life is by faith. Yung tree of the knowledge of good and evil is yung hindi out of faith kung ano yung gusto mo. Gusto mo siya. Masarap eh. Di ba yun ang ano eh? Pleasing ng sight, saka masarap. It's about knowledge. It is not our faith. Faith kasi kung siguro nila faith nila, hindi sila kumain doon. Dahil sinabi nila, huwag kayong kakain doon. Pero dahil sinunod nila yung gusto nila, naging curse. In the same manner, di ba hindi natural sa pag may gumawa ng hindi maganda sa iyo, i-bless mo? Because you're doing it by faith. Kung i-bless mo ang gumawa ng hindi maganda sa iyo, you're doing it by faith. Pero kung dahil ginalit ka, gumawa ng hindi maganda sa iyo, ang dahil mong nirelease, the tree of the knowledge of good and evil. It's cursed. Di ba? So when somebody hurt you, bless. That's tree of life. Believing in what God can do. Kasi dinisip sila ng kalaban. Bakit ayaw kayong pakainin sa punong kahoy na ito? Kasi magiging katulad na kayo. Magiging katulad nyo na siya. Di ba sabi ng Diablo, ay hindi alam ni Adam and Eve na sila ay created in the image na. So nung kinreate siya, imahin na sila ng Diyos. Kaya lang nung kumain sila doon, sinira nila yung imahin. See how it is? Kaya huwag tayong umarangkada ng ayon sa ating kalakasan, ayon sa ating kaalaman, ayon sa ating kayabangan. Amen. Amen. Kumilos tayo ayon sa pananampalataya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. And I tell you, you will always reap a good thing in the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Did you get it? Hallelujah. I believe, this is yung
marami akong dalang topic, but ito yung impress sa atin ng Panginoon. I believe it's a refresher sa atin. Ngayon mo lang ngayon. Basta nagsasabit ng salita, gusto mong i-release yung feeling mo na, kasi kami hindi ko nasabi ito. Pero hindi mo naman malayan na pag sinabi mo yung blessing, mas ma-release ka doon. Amen? Mas ma-release ka. When somebody that did something wrong to you, patawarin mo na kaagad at sabihin mo, Lord, feeling ko na, hirap kong patawad, pero Lord, dahil sinabi mo, pinapatawad mo siya. At dagdagan mo na yung Lord, bless mo na rin siya. The moment na ginawa mo yun, release ka talaga. Parang mo na, parang wala yung galit mo. Napakahanda yan, di ba? Na pag nakita mo susunod yung nagawa ng hindi, wala ka ng galit sa kanya. Wala ka ng sama ng loob. Ngayon, kung ginawa sa iyo, siya may problema kay Lord. Hanggat hindi rin siya humingi ng tawad. Di ba ba? Amen. It's between you and God. When you forgive, it's not because of the person. No, unang-unang maayos yung relationship mo kay Lord. Laging tuwid dapat ang relationship natin. Then, God can deal with that person because you release Him na eh. When you release that person, ibig sabihin, God is free to move and work through that person. Hanggat hindi mo siya pinapatawad, pigilan kamay ng Diyos para hipuin ang tao niya. Because hindi mo siya pinapatawad. Amen. Sabi nga ni Lord paano kaya kung hindi tayo pinatawad ni Lord? Kung nasa krusas siya, unang-una hindi na kinalimutan. Lord, Father God, forgive them, for they know not what they do. Yun yung kasagsagan ng ginawa sa kanya. Hindi niya pinakupas yung paraw na pasong ko yung hindi. Kahit kailan kasi hindi siya nagkaroon sa sama ng loob. Amen. Amen. Basta nirelease ka agad yun. Nirelease tayo. Kapag kasama po tayo doon. Amen? That's why forgiveness has come. That's why blessing has come. That's why life has come to us. Because Jesus released mankind. Nung pinatawad niya ang mga gawa sa kanya gano'n, ibig sabihin, nirelease niya ang sanlibutan. Amen. So, alam niyo, gano'n din po yun. Especially families, friends, when you release them and forgive them and bless them, actually, hindi lang yung tao gumawa. Ang daming damay noon. Mga family niya, mga karelasyon niya. Kasi hanggang hindi na-sensitive yun sa kanya din, hindi magiging okay ang mga karelasyon niya kasi dala-dala niya yung problema niya. Hindi lang natin talaga na susukat yung epekto ng hindi pagpapatawad at pag-bless. So, wala natin kalimutan, nagpatawad ka, pero bless. Hindi yung sabi, yung iba kasi, sige Lord, tinatawad ko na, pero may mga kondisyon mo ba? Pero Lord, ayaw ko na siya makita. Pero mamula Lord ngayon, hindi ko siya kakausapin. Pero pinatawad na siya. Totoo kaya yun? Okay. Amen? Thank you, Lord. So, praise God. Are you blessed? Amen. Let's pray. Ama, napakabuti mo sa bawat sa amin. Salamat sa iyong salita. At nawa, Panginoon, hayaan mo na magsilbing kapahigan ito sa aming buhay at kung ano man kailangan po namin baguhin sa aming buhay. Tulungan mo kami na amin po mapagtagumpayan ang mga bagay sa aming buhay na pumipigil para kami ay makapamuhay ng ayon sa iyong gusto mo, Panginoon. In Jesus' name. Amen.